My boss got me pregnant. Si Andrea ay isang simple at masipag na dalaga mula sa probinsya ng Laguna. Lumuwas siya ng Maynila para magtrabaho, para matulungan ang pamilyang naiwan niya. Namasukan siya bilang assistant sa isang malaking kumpanya ng real estate na pagmamayari ng kilalang bilyonaryong si David Sebastian o Dave kung tawagin ng mga malalapit sa kanya. Gwapo, matangkad, maputi at may karismang kinaiinggitan ng karamihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kilala si David sa pagiging istrikto at suplado sa mga empleyado. Bihira siyang ngumiti at madalas may kasamang sindak ang kanyang presensya sa opisina. Magandang araw, Angels. Isang kwentong pag-ibig ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak na magbibigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Gusto ko ng report bago mag-alas 5. Kung hindi, may kaltas ang sahod ninyong lahat. Seryoso na wika ni David. Minsan na lang ay napapaisip si Andrea kung tama bang ipagpatuloy pa niya ang trabahong iyon. Pero dahil kailangan niya ng pera para sa tatay niyang may sakit, tiniis niya ang lahat ng hirap para sa kanyang pamilya. Isang araw, nagkaroon ng engranding event ang kumpanya sa isang kilalang hotel sa Makati. Lahat ng empleyado ay kailangan pumunta. Nang gabing yon, litaw na litaw ang ganda ni Andrea sa suot niyang simpleng itim na bestida. Hindi niya inaasahang mapapansin siya ng kanilang boss. Habang abala ang lahat sa pagsasaya, lumapit si David kay Andrea. Ikaw ba yung assistant na bago sa marketing department? Nagulat naman ang dalaga sa kanyang narinig. Opo sir, ako po si Andrea. Maganda ka pala kapag walang eyeglass at hindi nagmamadali. Namula si Andrea, hindi niya alam kung anong isasagot. Hindi inakala ni Andrea na simula noon, madalas na siyang kinakausap ni David sa opisina. Personal na inuutos sa mga gawain at madalas na tinatawag kahit wala namang importanteng meeting. Nag-umpisang kumalat ang chismis sa opisina. Uy Andrea, close na kayo ni boss ah. Pero pilit itong itinatanggi ni Andrea. Sa totoo lang, kinikilig siya sa tuwing nilalapitan siya ni David. Pero ayaw niyang bigyan ng kulay iyon. Isang gabi, matapos ang isang late night meeting, inalok siya ni David na ihatid pa uwi. Delikado na sa labas, hatid na kita Andrea. Dahil sa pagod, napapayag si Andrea. Habang nasa kotse, nagkwentuhan sila. Doon nalaman ni Andrea na sa kabila ng kayamanan ni David, malungkot ito at tila may sariling mundo. Bata pa lang si David nang nawala ang kanyang ina. Lumaki siya sa amang walang pakialam. Puro negosyo ang iniisip. Dahil sa malamig na gabi at damdaming unti-unting lumalambot, napalapit ang dalawa sa isa't isa. At isang hindi inaasahang bagay ang nangyari ng gabing yon. Naibigay ni Andrea ang sarili sa boss niya. Andrea, hindi ko alam kung tama to, pero gusto kitang mahalin. Hindi na nakapagpigil ang damdamin. Mula sa matagal na pag-iwas at tagong paghanga, nauwi ito sa isang gabing puno ng emosyon. Lumipas sa mga linggo, napansin ni Andrea ang pagdadalang tao niya. Nang kumpirmahin ng doktor, halos gumuho ang mundo ng dalaga. Paano ko to sasabihin kay Sir David? Baka paalisin niya ako sa trabaho. Nahihirapang saad ng dalaga sa sarili. Nang lakasan niya ang loob at sabihin kay David ang katotohanan, ay hindi siya nakapaghanda sa reaksyon nito. Anong buntis ka? Sigurado ka? Halatang gulat at galit sa David. Andrea, bakit hindi ka nag-ingat? Alam mong may reputasyon ako na iniingatan. Umiiyak si Andrea habang tumatakbo palabas ng opisina. Hindi niya inaasahan na ganun ang magiging sagot ng lalaking. Akala niya ay may espesyal na pagtingin din sa kanya. Nagkamali siya na inuna niya ang sigaw ng puso niya. Ilang araw hindi pumasok si Andrea sa trabaho at laging laman ng isip ni David ang nangyari. Sa kabila ng kanyang inis, may bahagi ng kanyang puso na nag-aalala. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang matalik na kaibigan, si Noel. David, alam mo kung bakit ka ganyan? Kasi takot kang magmahal ulit, pero hindi mo pwedeng takbuhan ang responsibilidad mo.
Anak mo yan at may pananagutan ka kay Andrea. Kaya pare, ang mas tama mong gawin ay harapin mo si Andrea at realidad na magiging tatay ka na. Seryoso na wika ni Noel. Napaisip naman si David. Kinabukasan, pinuntahan niya si Andrea sa bahay nito. Patawad Andrea, natakot lang ako. Hindi ko inasahan. Pero gusto kong panagutan ang nangyari sa atin at handa na akong maging ama sa anak natin. Hindi ko kailangan ng awa mo, David. Kaya kong itaguyod ang anak ko ng mag-isa. Seryoso na wika ni Andrea. Para sa kanya ay sapat na ang katotohanan na inayawan ni David ang responsibilidad sa kanilang mag-ina. Ngunit humawak si David sa kamay ni Andrea. Hindi awa to, Andrea. Patawarin mo sana ako sa naging reaksyon ko nang malaman ko na buntis ka. Panahon na para ayusin ko ang buhay ko. Pakakasal lang kita at handa na ako. Nagulat naman si Andrea. Sigurado ka ba, David? Oo, sigurado na ako sa desisyon ko. Nung panahon na hindi ka pumasok sa opisina, ikaw lang ang laman ng isip ko. Akala ko'y makakalimutan rin kita. Pero hindi nangyari dahil palagi kitang naaalala. Hindi ko alam kung maaga ko tong sasabihin. Pero mahal na kita, Andrea. Buong puso na saad ni David. Hindi naman maalis ang nadaramang kasiyahan ni Andrea sa ipinagtapat ni David sa kanya. Mahal na din kita, David. Aminado ako na nasaktan ako ng tanggihan mo ang anak natin. Tao lang ako. May damdamin din. Nasasaktan. Pero handa akong sumugal para sa pag-ibig ko sa iyo. Labis naman ang kasiyahan ni David. Unti-unti siyang lumapit kay Andrea at ginawaran ito ng halik na buong puso namang tinugo ni Andrea. Hindi nagtagal at matapos ang alok ni David, naganap ang isang simpleng kasal sa isang private garden venue sa Tagaytay. Hindi ingrande, ngunit puno ng emosyon. Naroon ang pamilya ni Andrea, ngunit wala ni isa mang kamag-anak ni David ang nagpakita. Habang ipinapangako ang kanilang mga pangako sa isa't isa, damang-dama ni Andrea ang tensyon sa puso ni David. Sa kabila ng pangako, tila may takot pa rin ang lalaki, hindi sa pagpapakasal, kundi sa reaksyon ng ama niya. Matapos ang kasal, kinausap ni David si Andrea. Andrea, bibigyan kita ng magandang buhay, pero sana maintindihan mo kung bakit hindi ako naging bukas sa pamilya ko. Hindi ko kailangan ng kayamanan, David. Ang gusto ko lang, maramdaman kong totoo ang lahat. Nagpangako silang magsisimula ng panibagong buhay. Malayo sa intriga, malayo sa panghuhusga. Ngunit hindi nagtagal, nalaman ng ama ni David, si Don Arnel Sebastian, ang tungkol sa kasal ng kanyang anak at sa babaeng malayo ang agwat ng estado ng buhay sa kanilang pamilya. Sa galit, pinatawag ng Don si David sa ancestral mansion ng pamilya. David, anong kahibangan to? Ipinagpalit mo ang pangalan natin sa isang tauhan mo sa ating kumpanya? Hindi ka ba nag-iisip? Ano na lamang sasabihin ng mga kasosyo natin at ng mga matataas sa larangan ng negosyo? Galit ng wika ni Don Arnel. Papa, asawa ko si Andrea. Anak ko ang dinadala niya. Alam mo ba kung anong sinisira mo? Ang ilang taon kong pinaghirapan, ang reputasyon ng pamilya natin. Patawad, Papa, pero hindi ko kailangan ng basbas nyo. Kung kapalit niya ay ang kaligayahan ko. Nagpantig ang tenga ng kanyang ama. Pag iniwan mo ang kumpanyang to, David, para sa babae mong yan, huwag mo na akong tatawaging ama. Seryoso na wika ni Don Arnel. Patawad, Papa, pero nakapagdesisyon na ako at yun ay ang piliin ng aking pamilya. Wika ni David bago tuluyan na naglakad palayo sa kanyang ama. Galit naman na naiwan si Don Arnel at isang plano ang kanyang naisip. Habang humihiwalay si David sa kontrol ng kanyang ama, naging target naman si Andrea ng paninira sa opisina. Pinagkalat ng dating kasintahan ni David na si Claudine, isang board member din ng kumpanya na nabuntis si Andrea para lang magkapera. Alam niyo ba, ginamit lang ni Andrea ang pagbubuntis niya para makahingi ng kayamanan kay David. Ang balita ay umabot sa social media at business community. Naluha naman si Andrea sa nalaman. David, hindi ko alam kung kaya ko pa to. Baka ako ang maging dahilan ng pagbaba ng tingin sa iyo ng mga kasosyo mo sa negosyo. Patawarin mo ko kung nangyayari sa iyo lahat ng to. Ngunit niyakap siya ni David. Hindi ako matatakot dahil sa kanila.
Ikaw ang asawa ko at ikaw ang pipiliin ko, Andrea. Kaya huwag kang matakot dahil magkasama natin ilalaban ang pagmamahalan natin at ipapakita natin sa kanila na nagkamali sila ng kinalaban. Seryoso na wika ni David. Sa kabila ng panggigipit ng kanyang ama, ay hindi nagpatinag si David. Itinayo niya ang sarili niyang kumpanya. Nilisan niya ang kumpanyang minanas na magulang at nagsimula muli, kasama si Andrea. Kahit hirap sa umpisa, naging matatag sila. Dito napatunayan ni Andrea ang kanyang husay sa marketing. Naging katuwang siya ni David sa pagbangon. Sa bawat gabi ng pagod, tuwing nagbibilang ng konting kita, magkasama silang nagpaplano. Kaya natin to. Hindi natin kailangan ng pera ng tatay mo. Pampalakas loob na saad ni Andrea sa asawa. Ang mahalaga sa akin ay magkasama tayo, mahal. Nakangiti na saad ni David. Sa ika-7 buwan ng pagbubuntis ay nakaranas si Andrea ng pre-eclampsia. Kailangan masiis siya agad. Habang nag-aalala si David sa ospital, ay hindi inaasahan na dumating ang kanyang ama. David, naparito ako para magpakumbaba. Lalo na malaman ko ang nangyari sa iyong asawa. Anak mo rin na nasa panganib at hindi ko kayang mawala ang apo ko. Dito nagsimulang mabasag ang malamig na puso ng matanda. Nang matapos ang operasyon, ligtas ang mag-ina. Sa unang pagkakataon, binuhat ni Don Arnel ang kanyang apo na pinangalanan nilang Daniel Sebastian. Patawad, Andrea, David, kung hinusgahan ko ang inyong pagmamahalan. At natutuwa ako dahil mas pinili ninyong ipaglaban yun. Lalo na ngayon at nasa harapan natin ang batang mas magpapatibay ng inyong pagsasama, ang aking apo. Masaya na saad ni Don Arnel. Labis naman ang kasiyahan ni na David at Andrea dahil sa wakas ay tanggap ng Don ang kanilang pagmamahalan. Nagdesisyon si Don Arnel na isalin kay David ang ilan sa ari-arian ng pamilya. Tinanggap naman iyon ni David, hindi para sa kayamanan, kundi para sa kinabukasan ng anak nila. Sa paglipas ng mga buwan, ay naging maayos ang relasyon nila ng asawang si Andrea. Si Claudine naman ay tinanggal sa board matapos mabunyag ang paninira nito. Naging matagumpay ang kumpanya ni na David at Andrea. Sa bawat pagpupunyagi, pinapatunayan nilang hindi pera ang sukatan ng halaga ng tao. Nakita mo, dati bawal tayong lumapit sa isa't isa. Ngayon, magkasama na tayo sa lahat ng labanhan. Masaya na saad ni David. Dahil kahit ilang mundo pang maghiwalay sa atin, ikaw pa rin ang pipiliin ko, kayo ng anak natin. Buong puso na wika naman ni David. Taon ang lumipas. Dahil sa sipag at dedikasyon nila sa trabaho, ay patuloy pa ang pag-asenso nila sa negosyo. Hindi lang sa sariling bansa, kundi sa ibang bansa ay nakilala ang galing at talino ni David. Naging inspirasyon si Andrea sa maraming kababaihan na mahirap man ang simula, basta may tiwala sa sarili, kaya ring umasenso. Muling nagpasalamat si David kay Andrea. Dahil sa iyo, natuto ako maging tunay na tao. Hindi bilyones ang sukatan ng buhay, kundi ang pagmamahal na binubuo sa araw-araw. Nagyakapan sila habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. At kahit anong mangyari, ikaw ang forever ko. Masaya na saad ni Andrea bago yumakap sa asawa. David, ihahatid mo ba ako sa clinic later? Sige Han, may meeting lang ako ng umaga pero pupunta ako agad. Maayos na ang buhay namin. 3 taon na kaming kasal ni David kasama ang anak namin na napakabibo na si Daniel. Masaya, tahimik, pero parang may kulang. Kasi ramdam kong lumalayo si David. Late umuwi, palaging may meeting. May bagong branch abroad at lately may isang pangalan na kong laging naririnig. Si Pressy, ang bagong marketing director. Fresh from abroad. Super ganda at kita ang pagiging sopistikada sa bawat kilos niya. At obvious na may gusto kay David. Sir David, may dinner tayo bukas ha? Narinig yun mismo ni Andrea sa hallway. At yung titig ni Pressy kay David ay ibang klase. Hindi ako nag-react, pero sa loob ko, nagingit-ngit ako sa galit at selos. Andrea, work lang yun. Sabi ni David kay Andrea nang kumprontahin ko ang asawa ko. Pero ewan ko, iba ang kutob ko. Nagising ako ng madaling araw. Wala si David sa tabi ko. Kinuha ko ang phone niya. At nainis ako nang makita
na may message si Presi kay David. "Thanks for last night, boss." At may smiley pa sa dulo ng text messages. Para namang pinagpipira-piraso ang puso ko sa nabasa ko. Kaya muli kong hinarap ang asawa ko. "David, anong ibig sabihin ito?" Seryoso na wika ni Andrea. "Trabaho lang yan. Huwag kang gumawa ng issue, Andrea." Pero halata sa mukha niya, may tinatago siya at hindi ko kayang palampasin yon. "Kung walang mali, ba't di mo nalang i-block?" Ngunit tumahimik lamang si David at yun ang pinakamasakit. Walang ginawang hakbang si David para maalis ang selos na nararamdaman ko. Napag-alaman ni Andrea mula sa HR friend ko na madalas daw magdi-dinner sina David at Presi. Naglalambing paminsan. "Kung gusto mo siya, sabihin mo sa akin, David. Hindi yung pinapahiya mo ko." Umiiyak ako sa harap niya, pero nagulat ako nang niyakap niya ako. "Sorry, Andrea, pero maniwala ka, walang kaming relasyon ni Presi." Seryoso na wika ni David. Hindi man naniniwala, pero may iba pa din ang kutob ni Andrea. At ang akala niya ay si Presi lamang ang magiging problema niya, ay nagkakamali siya. Dahil sa muling pagbabalik ni Claudine sa bansa. Mas daring ito, mas matapang. "Andrea, ang hina mo naman. Pinakasalan ka ni David dahil buntis ka lang noon, hindi dahil mahal ka niya." Nag-aasar pa na saad ni Claudine. Hindi ko napigilan na masampal siya. "Wala ka na lugar sa buhay namin, Claudine." Pero sa loob ko, natatakot ako. Sa paglipas pa ng ilang linggo, ay hindi na gaya ng dati si David. Hindi na siya ganun ka-sweet. Laging late umuuwi. At kung dati ako ang priority niya, ngayon, parang trabaho at si Presi na lang. Masakit, lalo na't mahal na mahal ko siya. Kaya nagdesisyon akong lumayo muna. Dinala ko ang anak namin na si Daniel sa Laguna. "I need space, David." Ngunit tahimik lamang si David. Pero kita ko sa mata niya, nagsisisi siya. Pero huli na ba ang lahat? Tuluyan na bang masisira ang pagmamahalan namin na ilang taon naming inilaban? Aniya sa kanyang sarili. Isang gabi, habang malayo ako kay David, may aksidenteng nangyari sa opisina. Nag-collapse si David sa harap ng mga tauhan niya. Over-fatigue. At nalaman kong matagal na pala siyang may hypertension. Tumakbo agad ako pabalik sa Maynila. "Andrea, sorry. Muntik ko nang sirain ang lahat." Umiyak si David habang yakap ako. "Hindi na mauulit. Maniwala ka na sa akin na wala akong ibang mahal kundi ikaw lamang. At doon ko na-realize na mawala ka, na may mga bagay talagang kailangan pagdaanan. Pero kung totoo ang pagmamahal, lalaban ka at hindi natin tuluyang sisirain ang pamilya natin." Pero kahit nag-aayos na kami ni David, gusto ko pa ring magpahinga. Kaya nag-decide akong tumira muna kina mama sa Laguna, kasama ang anak namin na si Daniel. Pero gabi-gabi, hindi ako mapakali. Miss na miss ko na ang asawa ko, lalo na tuwing nagte-text siya sa akin. Alam ko na kahit hindi kami magkasama, ay nabawi siya sa mga pagkukulang niya. "I miss you, hon. Sorry sa lahat." Hindi ko siya nire-replyan, pero ang totoo, ako rin. Hindi ko maalis sa isip ko ang mukha niya. Isang umaga, may dumating na delivery sa bahay. Isang sulat na, handwritten ni David. "Andrea, honey, mali ako. Pinili ko ang trabaho at pride. Pinagdamot ko sa iyo ang oras ko, ang pagmamahal ko, at muntik ko nang sirain ang pinakamahalaga sa akin. Ikaw at si Daniel. Sana ay mapatawad mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo ng anak natin. Hindi ako susuko hanggang sa matanggap mo ulit ako. Kung handa ka na, hihintayin kita sa dati nating lugar, 8 p.m. Binasa ko yun ng paulit-ulit habang tumutulo ang luha ko. At isang desisyon ang nabuo sa aking puso. Ang patawarin si David, ang magsimula ulit. 8 p.m. sa park malapit sa opisina. Doon niya ako unang sinundo dati nung nabuntis ako. Pagdating ko, nandoon si David. Naka-black suit, may hawak na bulaklak. Mukhang haggard pero gwapo pa rin. "Hon." Walang salita na nilapitan ko siya. At doon ko nalang naramdaman ang yakap niya. "I swear, last na yun. Wala nang Presi. Wala nang ibang babae. Babawi ako sa inyo na anak natin. Sa lahat ng pagkukulang ko. Ikaw lang. Sa habang buhay, maniwala ka sana na walang namagitan o nangyari sa aming dalawa.
Seryoso na saad ni David bago niya ako hinalikan sa noo. Patawad kung munti ko nang sirain ang pamilya natin. David, mahal pa rin kita. Wika naman ni Andrea bago mahigpit na yumakap sa kanyang asawa. Dahil sa pag-uusap nila ni David, ay bumalik na ako sa Maynila. Mas naging masaya kami. Pinatunayan niya sa akin na ako lang ang mahalaga sa kanya. Bumawi siya sa amin ng anak namin. Namasyal, kumakain sa labas at iginagala niya si Daniel sa parke tuwing wala siyang pasok sa opisina. At si Presi, nakatanggap siya ng termination letter. Wala na siya sa kumpanya. Si Claudine naman, nag-migrate na ng ibang bansa. Binalikan daw ang ex niya. Wala na ang mga hadlang sa pagsasama naming mag-asawa. At ngayon, maglilimang taon na ang anak namin. Han, may gift ako. Sabi ni Andrea kay David. Pagbukas niya ng envelope, baby number 2 coming soon. Positive ang pregnancy test. Labis naman ang kasiyahan ni David. Surprise, Han. Magkakaanak na ulit tayo. Masayang saad ni Andrea. Pinasaya mo ko ng sobra, Andrea. Pangako, mas pagbubutihan ko pa para mas maging masayang pagsasama natin. Buong puso na saad ni David bago ginawaran ng halik ang asawa. Ngayong pangalawa na ang baby namin, mas masaya at mas matibay na ang pamilya namin at patuloy na umunlad ang buhay namin. At ang pinakamahalaga, yung mga sugat noon, naghilom na. Sa huling gabi ng taon, habang magkayakap kami ni David. Thank you, Han, kasi sa kabila ng lahat, tayo pa rin. Tayo habang buhay. At sabay naming pinanood ang fireworks sa langit, kasama si Daniel at ang baby sa tiyan ko. Madami mang pagsubok ang dumaan sa aming mag-asawa, pero sa huli ay nanaig pa din ang pagpapatawad. Dahil wagas ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Hindi man perpekto ang pagsasama namin, pero pinangako namin sa isa't isa na gagawin namin ang lahat para hindi masira ang pamilya namin. Lalo na at kasama namin ang aming anak na si Daniel at ang pangalawa naming magiging anak. Ang sikreto ng masayang pagsasama, hindi laging pagkakasundo, kundi ang pagtanggap sa kahinaan ng isa't isa at pagmamahal sa kabila nito. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-iibigan ni Andrea at David. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga kwentong pag-ibig na nais kong ihandog sa inyo. Maraming salamat po!